Kamakailan sinabi ng Ministro ng Ugnayan Panlabas ng Iran na ang kipot ng Hormuz sa likod ko sa Golpo ng Persia ay mananatiling ganap na bukas sa natitirang panahon. Mukhang gumaganda na ang kalagayan dito sa Golpo. Dito sa United Arab Emirates, iniulat namin na isang linggo na ang katahimikan, walang mga missile o drone matapos ang mga linggo ng halos walang katapusang pag-atake mula sa Iran. Tinapos na ng Departamento ng Estado ng Zewaera ang utos na manatili sa bahay para sa kanilang mga empleyado dito sa bansa. Iminumungkahi ng departamento na maghanap ng masisilungan kung kailangan. At dito sa likod ko sa Golpo, ikalimang araw na ng blockade ng Zewaera na hanggang ngayon ay walang naiulat na insidente o malaking sagupaan. Sa katunayan, ayon sa CENTCOM, hindi bababa sa 14 na barko ang sumunod sa utos ng Estados Unidos na bumalik sa mga dauman ng Iran o hindi lumabag sa blockade. Ngayon, ayon sa CENTCOM, nag-e-escort sila ng mga tao sa paligid ng blockade. Narito rin ang audio mula sa Estados Unidos. Barko Mali, kami ang barkong Pandigma siyempre. I-escort namin kayo sa susunod na dauman. Salamat sa pakikipagtulungan. Barko 100 at 12 standby sa Channel 16. Ontem, o presidente anunciou um cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano e Israel. Há poucos minutos, um oficial disse que as forças de defesa de Israel permanecem no Líbano para manter as posições capturadas. As forças de defesa escreveram: Layunin pa rin ng kampanya ang kanlungan para sa mga militar at politiko. Sa kasalukuyan, isang impluensyang pampolitika na susunod ay si Wempel. Compromisso com esse objetivo enquanto... May presyon ba sa gobyernong Lebanese? Sa UAE, sinuspinde ng Departamento ng Estado ang babala para sa mga empleyado at idineklara ng mga Emirates ang tagumpay laban sa Iran. Isang opisyal ang sumulat, natalo ang Iran at nanalo ang Emirates. Naging target kami ng 2,800 na mga misail at drone mula sa Iran at napabagsak namin ang 96% sa mga ito. Mas lalong lalaki ang papel ng Amerika matapos ang digmaan. Ang pakikipag-partner ng Emirates at Golpo sa Washington ay buman ng taon ng tiwala at pamumuhunan. Ngayon, live mula sa Golpo. Sinusubaybayan namin ang posibleng ikalawang round ng usapang pangkapayapaan sa Pakistan ngayong weekend. Kahapon, sinabi ng Pangulo na maaaring doon gawin ang mga pag-uusap at binanggit din ang posibilidad ng personal niyang pagpunta. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan ngayong tila tinalikuran na ng Iran ang tinatawag nilang kontrata. Mula sa kipot ng Hormuz, maaring hindi sa Pakistan idaos ang usapang pangkapayapaan, pero binabantayan namin ang lahat at ipapaalam namin sa inyo ang mga kaganapan. Marta, Bill. Oh, interesante talaga. Kawili-wiling pahayag mula sa press office ng Dubai. Salamat sa pagbabahagi, Matt Finn. Marami nangyayari. Balikan natin ang mapa ng Persian Gulf na naging sentro ng pandaigdigang atensyon nitong 48 araw. Ipapakita ko sa inyo ang mga detalye ngayon. Ito ang mga barko sa Persian Gulf, tama ba? Sa Pula-Mula, panoong simula ng digmaan, ito ang mga barkong halos nanatili sa Gulf, sa baybayin ng Basra, sa baybayin ng Kuwait at ng Saudi Arabia. Tingnan mo kung paano nagsisiksika ng mga barko sa paligid ng United Arab Emirates. Maraming barko ang naipit dito. Ipakikita ko kung paano naapektuhan ng blockade ng Ziguiri ang mga pantalan ng Iran. Ilang araw na itong ipinatutupad at naging matagumpay hanggang ngayon. Lunes na yon, tama ba? Ika-13 ng Abril, iyon lang. Makikita rito ang Oman, Iran at Pakistan, pati ang linyang iginuit ng Navy ng Zemewa para sa mga barkong nasa pantalan ng Iran. Ang pulang mga barko ay tumigil sa isang pantalan ng Iran habang ang asul ay nagbablockade sa Golpo ng Oman. Sa Lunes, may dumaan pang ibang mga pulang barko sa rutang ito na tila gumamit din ng mga pantalan ng Iran sa di malinaw na dahilan. Napilitang bumalik lahat noong Lunes. Sa Martes, nangyari ulit ang parehong pattern. Mga pulang barko pa rin ang tumatawid sa linya ng pagharang. Sa kabuuan hanggang sa pagtatapos ng araw ng Martes, 14 na sasakyang dagat ang pinigilan ng hukbong dagat ng Estados Unidos. At ngayon, nasa isang deadlock tayo. Kasama natin si Dan Hoffman, dating pinuno ng CIA. Dan, magandang umaga sa iyo. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon tungkol sa mga pinakabagong balita. Paano mo sinusuri ang mga balita mula sa Tehran ngayon? Para sa akin, mahalaga ang pahayag na ito tungkol sa kipot ng Hormuz bilang isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng tiwala.
Mga unang hakbang tungo sa balangkas na magpapababa ng militar na pakikialam at mabubukas ang pagkakataon para sa tunay na diplomatikong negosasyon. Nagsimula na kami sa proseso, ngunit alam kong magiging masinsin ang negosasyon. Hindi ko inaasahang magkakaroon agad ng kasunduan. Pero pwedeng magkaroon ng balangkas. Balangkas para sa isang kasunduan kung saan makikita natin ang malayang pagdaan sa kipot ng Hormuz at ang kaukulang epekto nito sa pandigdigang ekonomiya at sa ating ekonomiya dito sa ating bansa. Dan, alam mo, ano sa tingin mo ang nagdala sa atin sa puntong ito? Ibig kong sabihin, malinaw naman na napansin ng Iran sa aking pananaw na sila mismo ang sumasakal sa sarili nilang ekonomiya. Naapektuhan nila ang sarili nila sa pagtatangkang kontrolin ng kipot ng Hormuz at naging matagumpay ang blokadang yon sa paghiwalay sa kanila. Oo, tingin ko naging matagumpay ang pagharang. Mataas din ang tolerance ng Iran sa sakit, lalo na sa mga mamamayang Iranian. Malinaw na walang problema sa rehimen na ito ang lumabag sa karapatang pantao at gawing miserable ang buhay ng mga tao. Pero para sa akin, ang tunay na issue ay ang muling pag-atake ng mga Iranian. Naniniwala ako na ang tunay na gusto ng Iran ay mapanatili ang tigil putukan habang nagpapatuloy ang mga negosasyon. Ang administrasyon ni Trump ay nagpasimula ng pagpupulong ng Israel at Lebanon sa unang pagkakataon matapos ang halos 50 taon para sa 10 araw na tigil putukan na nais din ng Iran. Magandang hakbang ito pero sa tingin ko ay marupok pa rin. Kailangan nating makita kung paano talaga nangyayari ang transportasyon na yon sa kipot ng Hormuz. Ngayon, may dahilan para maging maingat na optimista. Sandali, Dan, may indikasyon ba ng aksyon sa pagbawi ng uranium o sa pangako nilang hindi magpayaman ng uranium? O ipagpapatuloy ba nila ang programang ito sa loob ng maraming taon? Umiiral ba talaga ito? Hindi. Sabi ng Iran ng 20 taon na ayaw nila ng programang nuklear, pero malinaw na palihim pa rin nila itong tinutuloy. Ang aming ikinababahala, syempre, ay ang kapalaran ng 1,000 libra ng uranium na meron sila. At hindi lang ito tungkol sa pagpayaman ng uranium, kundi pati na rin sa mga sentripuga halimbawa. Diyan nagmumula ang panganib sa detalye ng kasunduan. Kung makakabuo ang Iran ng mga sentripuga at may moratorium sa pagpayaman ng uranium ng 15 o 20 taon, pagkatapos nito ay mabilis silang makakagawa ng sandatang nuklear. Yan ang ikinababahala ng Pangulo. Hindi ako naniniwalang tatanggap siya ng kasunduang may takdang panahon. Sige, binanggit mo ang Lebanon. Mag-focus tayo dito dahil posibleng magkamayan agad ang dalawang leader. Hintayin natin. Ipinustito ng Panggulo sa True Social tungkol sa Hezbollah. Nasa Lebanon na sila ng ilang dekada. Sabi niya, umaasa ako ng Hezbollah ay kikilos ng tama at naaangkop sa mahalagang panahong ito. Malaking pagkakataon ito para sa kanila. Tigilan na ang patayan, kailangan na ng kapayapaan. Dan, sa tingin mo ba, kayang magpatrolya ng hukbong sandatahan ng Lebanon sa timog kung malakas doon ang Hezbollah o posibleng magdigmaan sila laban sa Hezbollah? Oo, yan mismo ang malagang punto, Bill. Sa tingin ko, gusto ng Beirut at Tel Aviv na kasunduan. Hindi ko alam, posibleng magkaroon ng diplomatikong relasyon sa Israel at Lebanon na magiging maganda. Dapat nating palakasin ang mga sandatahang lakas ng Lebanon na matagal na nating sinusubukan. Kailangan nating magpursige pa, hindi lang tayo mga iparbed na, kundi pati na rin ang ating mga kasosyong Europeo para harapin ang Hezbollah. Dapat sila lang ang may monopolyo sa paggamit ng puwersa. Dapat nilang tiyakin na hindi gagamitin ng Iran ang teroristang grupo bilang proxy laban sa ibang estado tulad ng Israel. Kontrolado ng Israel ang humigit kumulang 6 na milyang teritoryo sa Timog Lebanon at nais ni punong ministro Netanyahu na manatili ito sa kanilang kontrol. O mangangailangan ito ng patuloy na gawaing diplomatiko mula ngayon. Sige, mabuti. Ang saya na nandito ka. Agarang aksyon ito ni Dan Hoffman.